we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Nahugmak ang tulay sa usa ka barangay sa Kapalong Davao del Norte, usa ang patay. Dagan sabang naanod sa sapa, lakip mga bata. Samtang palisuray sab ang paghatod sa mga relief goods, gani migamit na ugakit ug mga dagkong rescue vehicle kay mauray makasulod sa gibahang lugar. Ani report ni Jandy Esteban. Nalisang ang mga residente sa sitio Tagwango, Barangay Suwaon, Kapalong Davao del Norte, human mibigay ang footbridge. Ang mga taong nagtapok sa tulay, lakip mga bata, nahulog ug naanod sa sapa. Gan kayog nanganod. Usa ka lalaki ang namatay nga giilang si Castillo Adot, 59 anyos. Naigo matud pa sa naputol nga kable ang biktima. Una napil og katagak sa sapa hangtod sa naanod kini. Kalingaw pa man siyang tanaw anang nalbid og lubi. Hangtod sa na bigay na. Pagbigay apil siya. Gisita pa daw sa Barangay Kagawad ang mga nagtapok sa tulay kay nag-atang sa mga naanod nga lubi kay himuong kupras. Ako pa silang gibadlong ma'am diring dapita. Diri ko nagpatong nga pahawaan gyud og tao kay sobra na ang gibugaton. Di gyud mo kulang sa 40 ka tao. Usa sa mga naluwas ang 15 anyos nga si Joy. Nag-selfie mo, ipapublika wala. Oh, pagtali ko na ko, dito nahulog na. Nahulog na. Unya ikaw na hulog yung kasapa. Unya imong gihimo. Naglangoy. Kiniraunta nga tulay ang nagsumpay sa nasangpit nga sityo sa pika sityo paingon poblasyon. Hinuon mag-request daw og pondo ang LGU sa national government kay di na kaya sa ilahang pondo. And hopefully we can source out funds para ani unta nga dili na lang footbridge kun dili i-concrete bridge na gyud ang among matukod diri nya. Ang makaya lang gyud sa LGU is kanang mga footbridge lamang gyud nga sama ani. Sa sitio Awod sa Barangay Gupitan sa samang lungsod, patay ang upat nga magbanay human matabunan ang ilahang balay sa midahiling yuta niadtong Biyernes sa buntag. Na-retrieve sila pagkasabado na sa hapon. Sumala pa nga natulog pa ang magbanay dihang nahitabo ang insidente. Ang mga biktima, giilang sila Julius Luon, 45 anyos, Josie Luon, 48 anyos, ug duha nila kaanak nga nag-edad 14 ug 11 anyos. Sa kinatibukan, 17 na ang patay sa Davao Region tungod sa baha ug pagdahili. Gitabangan og bira niining mga lalaki ang troso sa tabang sa truck samtang gahimo og temporary hanging bridge. Aron makaagi na ang mga residente kay naputol ang Upper Dugmanon Bridge sa Barangay Dugmanon human gihapak sa kusog gabulog sa tubig. Kapin 24,000 family food packs ang giapod-apod sa DSWD Caraga. Samtang gakit na ang gamit sa paghatod sa mga sinakong bugas, tubig ug dilata gikan sa LGU human ma-isolate ang mga tao tungod sa natumpag nga tulay. Kinahanglan nila og gakit para matabok ning mga ayuda no katong alang sa mga apektado atong sa gunson nga pag-uwan-uwan. Sa gakit na lang pod musakay ang mga residente aron makaadto og poblasyon. Kining sinanay bisan delikado gisakay ang apo sa gakit. Sa Tagum City, Davao del Norte, gigamit na sa Davao del Norte Provincial Government ang ilahang dagkong rescue vehicle aron mahaturan og mga pagkaurog tubig ang mga apektado sa baha. Sumala ni Governor Edwin Hubahib, kinira daw ang makasulod sa pipila ka gibahang barangay. Wala pa say supply sa kuryente sa lugar. Bisan ang mga evacuation center gibaha, kinahanglan pa mukatkat ang mga volunteers aron mahatag ang ayuda. Sukad ganinang buntag nga natay moabot siguro more or less 20,000
families ang atong natagaan sa tabang. Sa Talacogon, Agusan del Sur, lubog sa baha ang pipila ka pananom ug balay. Ang pipila ka residente nagmuntar na lang og tent sa kilid sa kalsada aron dili maabtan sa baha. Nagbangka na sab ang ubang residente sa San Luis kun asa hangtod atop ang tubig baha. Iswater ang Pinoy alarmiya. Apan kining ubang residente sa Veruela, Agusan del Sur, wa tagda ang baha, gani nagvideoke pa. Sumala sa PDRRMO, Agusan del Sur, miabot sa kapin 50,000 ka magbanay ang apektado sa 12 ka barangay sa probinsya nga gibaha, kun asa kapin 5,000 ang anaa sa evacuation centers. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Niadtong Sabado ug Domingo natanggong ang mga motorista padulong sa Davao City ug paadto sa Tagum City human gibaha ang National Highway sa Carmen, Davao del Norte. Bugtong payloader ug mga dagkong truck na ang gigamit aron mahatod ang mga stranded. Hinuon karong adlaw maagian na ang kalsada. Ani ang report ni John D. Esteban. Niadtong Sabado, bisan naglagiting na ang kainit, wala paghihapon mihubas ang tubig baha sa Carmen, Davao del Norte. Daghang motorista ug pasahero gihapon ang stranded, mang wala sila'y mahimo kundili magpaabot sa kalsada. Abot lang yun, patience lang yun, ma'am. Mga dagkong sakyanan lang ang makaagi sa gibahang National Highway. Kinahanglan pa magtututanay ang mga pasahero nga stranded o mga motorista dinhi sa payloader. Makatabok lang paingon ng Tagum City tungod baha pa ang National Highway sa Carmen. Daghang sakyanan ang gibili na lang nga nahumol sa baha. Kining sakyanan nga dunay kargang mga iro, duha ka adlaw na daw walay kaon. Nagkaon na ni Dong? Wa pa? Wala pa nagkaon ng iro. Ning babae nagdali-dali makasakay sa payloader, makatabok lang kay do na pay flight. Alas 10 kinahanglan ninyo makalusot yun. Oh. Sige, bahalag ka ni payloader. Oh. Kining lalaki, usa ka oras ug tunga gilatas ang baha, makalusot lang. Asa ba kagikan niya? Apa kagikan? Ha? Carmen? Hindi may kusog. Oh, nga. Kaya raman. Giswayan sab dining lalaki nga tabukon ang baha apan hinay-hinay siyang ginatulak sa sulog. Sa aerial shot, kita kayo ang halapad nga pagbaha sa lungsod. Daghang balay sab ang nalulupan, busa mibakwit ang mga apektadong residente. Dinhi sa Barangay Guadalupe, daplin sa karsada, nagtrapal na lang ang mga apektado. Isod sa pagkatulog lang daan, ma'am, pag magbawas ka, magligo, daghan, tanang kuhan mo ka ng trabaho nimo sa matag adlaw, lisod kay. Nawagan nga maayong ay nay makahatag sa mga pagkaon namo. Dalasab sa mga bakwit ang ilaha mga binuhing hayop. Wala say puwas ang pagtabang sa mga responders. Daghang negosyante sab ang gipahimuslan ng oportunidad nga makabaligya og pagkaon ingon man tubig. Hinuon sumala sa PDRRMC sa Davao del Norte. As of 6:40 AM karong adlaw naagian na ang highways sa mga sakyanan kay nihubas na ang baha. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. 12 ka magbanay ang nawad-an og panimalay sa Barangay Marilog proper sa Davao City. Human na apil sa pagdahili sa yutang gikatukuran ato sa sagunsong pag-ulan. 22 sab ka magbanay ang namakwit sa laing sityo tungod ng liki na sab ang yuta sa ilang lugar. Ano ang report ni Argel, relator. Igo na lang sa pagtudlo sa ubos kining mga residente sa ilang mga balay nga dili na mahitsura dihang naapil sa pagdahili sa yuta sa sitio Balite, Barangay Marilog proper, Davao City tungod matud pa sa sagunsong pag-ulan sa miaging semana. Dili na matud pa nila makuha ang ilang mga gamit, sanglit delikado na ug lalumsab ang gikahugmakan. Saka na ko diri. So man nga nidagan namang yuta dito. Nidagan makita yun ko sa kuan nga nidagan ng yuta kay nagsandig ko sung bungbong. Kuan samang pala sir sa likod una na niya anak siya ni down nya pag gumanak ingon to akong bana nga pagawas na nami pagawas na ko sir kay ang ako nahunaan ka tong itiim na ko sa purpose ba gibalik na ko og sulod gisingitan ko sa akong bana ayaw na lagi diha kay
Di ako nagbangag yan, sir. Grabe ang nahiagumang danyos labi na sa kabalayan sa mga residente resulta sa pagdahili sa yuta. Maayo na lang matud pa kay hinay-hinay ang nahitabong pagdahili busa nakahigayon pa ang mga apektadong residente nga makagawas sa ilang mga balay una pa man kini nahugmak og nadala sa yuta paubos. Luyos sa hitabo, nagpasalamat sila kay nakabantay sila og walay bisag usa nga naangin sa maong landslide. Misubay matud pa ang tubig sa gitupo nga yuta nga wala pa nabutangan o konkretong shoulder unta sa dalan. Kaayong ko nga, kanigit siguro ang dahilan. Kay naana ang tanang tubig ba? Kaya tanawag ko ang kalsada, anak tanan drop, tanan ang kanang tubig kung mag-ulan. Tungod sa pagdahili ang ilang silingan, voluntaryo na nga gibungkag ang ilang balay. Human giabisuhan nga delikado na gayud ang lugar. Pasig mamlak ba? Mayroon, napay pasalbar ba? Asa mo balhin? Babaw. Taas. Oh. Ana sa 7 ka mga balay ang nadanyos, diin 12 ka magbanay ang apektado. Then mo ag dito katong time tong Biyernes mo uyog jud siya. O mo tong pagkagabi ato tusuking ulan ni likas na lang gid niya. Ginapaabot na ko ang taga city sa Ster kay amo ang i-monitor ang mga yuta kung safe pa ba or dili na safe, then pakitaan na po na magpaagi kung asa sila i-relocate. Sa Upper Kibalang sa samang barangay, temporaryong nagtiner sa Kibalang Elementary School ang naasa 22 ka magbanay o hapit gatos ka individual. Human gipapakwit dihang nakitaan sab og pagliki ang yuta ay katukuran sa ilang mga balay. Gani, dunanay balay nga mibulag na ang poste ug ang pader tungod sa pag-uyog matud pa sa yuta. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Nahilis na ang low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ni atong weekend. Apan makaapekto gihapon sa panahon sa Mindanao ang easterlies. Walay na monitor ang pag-asa nga bagyo o laing low pressure area sa karon sa nasud. Apan makasinati og pag-ulan ng pipila ka bahin sa Mindanao dala sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa pag-ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Socsurgan ug Davao Region. Dunay heavy to intense rain sa pipila ka lugar, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Usa ka multicab og sedan ang nagbangga sa mismong tulay sa Upol, Misamis Oriental. Sa kakusog sa impact, maayong pagkaipit sa driver sa multicab. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Guba ang atubangan nga bahin ni ining minivan, multicab ug usa ka sedan dihang nagbangga kini sa tunga mismo sa tulay sa Zone 1 Tabok Upol, Misamis Oriental pasado alas 8 sa gabi adlong Domingo. Sa investigasyon sa Upol PNP, parehas nagsubay sa westing nga bahin ang duha ka mga sakyanan dihang kalit kuno nga mi-U-turn ang multicab, hinungdan nga nabanggaan kini sa nagsunod nga sedan. In the same direction sila. Ang kining Honda Civic pod kusog murag medyo kusog-kusog siya ang dagan kaya sa makita man sa impact sa kuan nga dako gyud og damage. Sa kakusog sa impact, naipit ang driver sa multicab nga palisuray ang pag-rescue sa maong driver. Hinuon mga minor injuries lang sab ang naangkon sa driver ug sa sakay sa sedan. Daling gidala sa ospital ang driver sa sedan nga usa matud pa ka pulis. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan sa maong disgrasya. Ang atong investigator is kamulo pang follow up dito sila para unsay dagan sa kuan nila. Basi magasito sila kaya di makaingon nga pital gyud ang mga biktima pod. Nagpahinomdom ang kapulisan ngadto sa mga motorista nga likayan ang pag-U-turn sa tulay tungod aduna kini dakong risgo ug ginadili sab kini subay sa balaod. Kanunayon sab kuno ang pag-igmat kung magmaneho aron malikayan ang susamang insidente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Laing usbaw na saab sa presyo sa mga produktong petrolyo ang musugat sa mga motorista ugmang adlaw February 6. Epektibo ugmang adlaw musaka og 75 centavos ang kada litro sa gasolina, piso og 50 centavos sa kada litro sa diesel ug 80 centavos sa matag litro sa kerosene. Kini na ikalimang sunod-sunod nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo karong tuiga. Sumala sa Department of Energy kini tungod gihapon sa paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sa world market.
Nagpahigayon ang DepEd Gensan og consultative meeting kalabot sa pag-usab sa school calendar ngadto sa June to March. Samtang uyon sab ang mga ginikanan sa syudad sa maong lakang aron malikay ang ilang mga anak sa risgo hatod sa sobra kainit nga panahon. Ano ang report ni Jestoni Humamil? Gihanay na sa Department of Education ang pag-amyenda sa DepEd Order 022 Series of 2023 mahitungod sa school calendar alang sa school year 2023-2024. Tulo pa lang katuig ang milabay human gipatuman ang August to June nga school calendar sa DepEd. Gilaraw na sa ahensya nga i-revert na sa kani June to March ang school calendar. Kini sa tinguha nga malikay sa risgo sa heat-related illnesses hatod sa init sa adlaw ang mga learner ug mga magtutudlo. Tungod niini lauman nga sa May 31 karong tuiga ang adjusted date sa end of school year. Samtang gikan June 1 to July 26 sab ang end of school break sa mga bata. Samtang anaa pa sa transition. Gipasabot sab sa ahensya nga dili pa final og executory ang maong revision. Sanglit pa dayon pa ang ilang ginahimong consultation kalabot niini. Niadtong Miyerkules sa buntag, nagpahigayon ng DepEd Gensan og consultative meeting mahitungod sa proposed change sa school calendar kauban ang mga stakeholders nila. Right now, the whole country, every division is having consultations with stakeholders. So once mag-gather na yung mga feedbacks coming from the stakeholders, that's when ilalabas nila yung final date. Uyon sab sa mong lakang ang pipila ka school head sa syudad. Actually, that is advantage to us kasi nga napapansin ninyo like our temperature siguro dahil sa climate change, nag-change na pabago-bago, meron tayong extreme heat na nararanasan. Lakip ubang ginikanan. Mas advantage mo sir para sa mga labi na sa mga bata kay labi na karon nag-change atong climate ba nya para di po sila kay sa tukmang init sa Gensan. At least mabalik na siya sa normal ba pa sa tong nasanayan na gud dati. Mas okay man to sir para pag summer man good init kaayo di ba? Mas okay tong ibalik sa June. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka mga lalaki nga namaligya og peking gold bar ang sikop sa entrapment operation sa kapulisan sa Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nakadawat og reklamo ang mga personahe sa Bukidnon Provincial Police Office Intelligence Unit na adunay pipila ka mga individual nga nagalibot sa Purok 1 Dulogon, Maramag, Bukidnon o nagatanyag og mga gold bar kuno. Hinungdan nga usa ka buy-bust operation ang gipahigayon sa kapulisan nga may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga sospek. Nakuha sa ilang posisyon ang usa ka giingong peke nga gold bar, 30,000 pesos nga bodol money ug ang 1,000 pesos nga buy-bust money. Adunay magpaila nga usa ka lumad nga allegedly mo katuya katong nahukayan na siya gid ang mupamatuod nga ang katong gold bars is siya gid mismo nga ang nakakuha ni adto og tinuod gid kato. Inana na that is why ang uban pod nga mga kliyente nila is mo tuogid sa na legit gid ang mga fake gold bars kay aduna magimo pa matuod. Ubay-ubay na sab kuno ang nailad sa grupo nga nabaligyaan sa maong peking gold bar sa kantidad nga 30,000 pesos. Wala una panganli sa kapulisan ang tulo ka mga sospek ug wala pa sab gipaatubang sa media tungod nagpadayon pa ang ilang hot pursuit operation alang sa laing tulo pa ka mga sospek nga nakasibat ang mga dinakpan mag-atubang og kasong syndicated estafa. This is not new daghan na pod kitay na nga dakpan pod nga susama nga modus operandi. Nanawagan pod kita sa katong mga nabiktima na sa susama nga modus operandi to file complaint sa ato ang kapulisan para nga kini nga mga insidente is atoan na kining mahulong. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Nabala ka ang pipila ka mga residente sa Zamboanga City sa posibleng kakulangon sa supply sa tubig gumikan sa padayong pag-ubos sa water level sa water treatment facility sa syudad. Hinuon posibleng magpaygayon og water rationing ang Zamboanga City Water District sa East Coast ug sentral nga bahin sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak.
Nabalakan na ang pipila ka mga residente sa Zamboanga City, ilabi na sa mga namuyo sa East Coast nga bahin sa syudad sa posibleng kakulangon sa supply sa tubig gikan sa Zamboanga City Water District. Malinga sa kami kanay maago, hindi kami laba. Matud sa ubang residente, nasulayan na nilang maghimo og tabay daplin sa suba aron lang makakuha og tubig. Especially El Nino na tagwera lang kami El Rio para siya naman ago about na piedra. Kaning Tumaga River nga konektado sa water intake sa Zamboanga City Water District kamatikdan nga miuga na. Usa ka indikasyon nga posibleng mumenos na ang supply sa tubig sa syudad. Sumala sa Zamboanga City Water District, ang posibleng kakulangon sa supply sa tubig epekto sa padayong pag-ubos sa water level sa ZZWD facility. Sa datos nga natala as of January 31, anaa na kini sa 74.08 meters, mas ubos kung itandi sa normal water level nga 74.20 meters. Hinuon posibleng magpahigayon og water rationing ang maong buhatan, ilabi na sa East Coast ug Central nga bahin sa syudad. Despite mga poko ulan, pero it's not enough para pwede man-meet ang supply na planta di aton. Baka this Saturday man-implement ating kita water rationing schedule na East Coast area and parts of Central. Sa karon nagpahigayon og dredging work sa water intake ang mga personay sa ZZWD aron makapundo pa og tubig nga iproseso sa Pasonangka Water Treatment Facility. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nanawagan ang Public Safety Office sa General Santos City ngadto sa mga tricycle operator sa syudad nga mukuha na og mag-renew og prangkisa. Sumala sa PSO nga ila pang pakusgan ang ilang operasyon batok mga kolorum. Ano ang report ni Abby Caballero? Ubay-ubay ka mga tricycle operators ang milinya dinhi sa Public Safety Office kun PSO sa General Santos City Huwebes sa buntag aron mukuha og prangkisa. Magsubay jud tas balaod Para tuloy-tuloy gyud ang biyahe kay sa magunay dakop malangan ba. Mas okay mo nang legal jud. Para okay ang pagbiyahe ba legal. Sa pinakaulahing datos sa PSO, anaa palang matod sa kapin usa ka gatos ka tricycle operator ang miproseso og dokumento alang sa prangkisa. Ug anaa sa kapin usa ka libo ang mga nag-renew. Matod pa gamay daw gihapon ang maong ihap, sanglit anaa sa 15,000 ang gibana-bana ang ihap sa mga tricycle operators sa syudad. Gani mas pakusgan matod pa sa PSO kauban ang Traffic Enforcement Unit kun TEU Jansan ang pagpanakop sa mga kolorum. If they will not renew, papahuli na sila. Pati yung mga green plates, papahuli na natin. Meron na silang chance mag-apply eh. If they are not interested, they cannot remain na nagpapasada dyan. Nakatakda sa matod pang magpulong ang PSO ug ang MTFRB aron sabutan ang deadline alang sa application og renewal sa prangkisa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka 3 anyos og 5 anyos nga magsuon. Human matrap sa nasunog nga panimalay niini sa Titay, Zamboanga, Sibugay. Gidulaan nga lighter sa mga bata, ginalantaw nga hinungdan sa sunog, sumala sa BFP. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Patay ang 3 anyos nga batang babayi nga nailahang si Christy Parcon, human kini matrap sa nasunog nilang panimalay sa Purok Dalia, poblasyon sa Titay, Zamboanga, Sibugay, pasado alas 12 sa hapon adlong Biyernes. Samtang, ang 5 anyos nga igsuon niini nga si Chris Jem Parcon na-rescue pa sa ilang uyuan ug nadala sa ospital. Apan namatay gihapon pagka alas 8 sa gabi sa susamang adlaw. Apan una mipanaw ang 5 anyos nga bata, nakaistorya pa kini sa nurse sa ospital. According sa nurse, kay katong bata nga 5 years old, nagkastorya pa, ikangutana siya sa nurse, nagdula daw sila kalayo gamit ang lighter. Wala kagawas ang mga bata, kay ang puwertahan dito sa gawas, gipadlakan og langsang sa papa. Samtang nagkapaso-paso sab ang 67 anyos nga apuhang nga lalaki sa 3 anyos ug 5 anyos nga mga bata nga anaasab sa sulod sa panimalay atol sa sunog. Apan naluwas kini sa ilang mga silingan.
Nilakaw matud pa ang ginikanan sa mga bata sa kasikbit nga munisipalidad sa dihang nasunog ang ilang balay. Subay sa investigasyon sa BFP9, posibleng hinungdan sa sunog mao ang lighter nga gidulaan sa mga bata. Gani, tungod gama sa light materials ang balay, daling nikanit ang kalayo. Ayun, kaning balay ma'am is wala na identify dayon sa mga silingan kasi sa tunga ang iyahang area. Nahibaw nila nga nasunog na katong pagdako na kayo sa kalayo. Kung 3 years old ma'am, mao gitoy na pagid ma'am, na trap gid ma'am. Wala man nakit sa angkol. Sa karon na turnover na ang mga patayng lawas sa mga bata ngadto sa ilang kabanay. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa mga ginikanan sa bata. Panawagan sa kabumberohan. Nawagan mi sa tanang mga residente. Mahimo dili makabot sa mga bata. Posporo, example, mga lighters. Dili na natutubaton nga kung ang mga bata ay nabilin sa ilang panimal, dili na pamakan. Ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao. Arestado ang usa ka lalaking top 10 most wanted person sa General Santos City nga dunay kasong murder. Pinaagi sa warrant of arrest anaa na sa kamot sa otoridad ang top 10 most wanted person sa General Santos City nga dunay kasong 2 counts of murder. Gila kining si Frederick De Arce, 46 anyos, residente sa Barangay Patuco, Sarangani, Davao Occidental. Temporaryo matud pa kining nagpuyo sa General Santos City ug pipila na sab ka bulan nga ginamonitor sa kapulisan. Nadakpan matud pa kini sa otoridad samtang anak kini sa Queen Tuna Park sa Barangay Dajangas, South Gensan. Sa karon nakakustodiya kini sa Bula Police Station o ginapaabot na lang ang commitment order niini sa City Jail. Hugot na nga ginabawal sa Department of Trade and Industry 9 ang pagpamaligya og vape products ngadto sa mga menor de edad sa Zamboanga City. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Dili mo ubos sa 500 pups matag adlaw ang ginahimon ining 19 anyos nga naga-vape sa Zamboanga City. Stress reliever manggod daw niya ni. Para sa akin po, parang stress reliever lang po talaga. Yung amoy lang po talaga yung habol namin kasi kapag sigarilyo po, sobra po talaga yung baho niya. Sumala sa Department of Trade and Industry, dili pwedeng mulampas sa 65 mg ang nicotine content nga pwedeng ipangbaligya sa mga 18 anyos pataas. Apan, pahimangno sa DTI, ang pagpamaligya og vape products ngadto sa mga menor de edad hugot nga ginabawal subay sa Republic Act 11900 kon Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Ubos sa maong balaod, ang tanang retailers kinahanglang musunod sa rekisito sa pagpamaligya og vape sama na lang sa pagbutang og health warnings sa packaging o signages nga gadili sa pagpamaligya og vape products sa minors. Marami nang nagbebenta ng vape. And you know naman kahit sabihin na parang e-cigarette ito, meron din itong nicotine. So very harmful talaga sa health. Lalo na mga minors natin, di ba? Because of peer pressure, curiosity. Nagsugod ang transitory provision sa RA 11900 niadtong December 5, 2022 hangtod June 5, 2024. Busa, adunay ipahigayong monitoring og inspection ang DTI sa mga retailer sugod sa bulan sa Hunyo. Mamahimong makamulta og dili moobos sa 5,000 pesos ang masakpang musupak sa maong balaod o mamahimong mapasiradan ang ilang negosyo. So sana yung mga retailers natin, if it's possible, wag sa mga minors and follow all the legal requirements para hindi naman tayo ma-penalize. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa 1 Mindanao. Ana sa 100 ka mga persons deprived of liberty sa Cagayan de Oro City Jail male o female dormitory ang migraduar sa ilang pagtungha sa technical vocational courses. Kini aron matabangan ang mga piniriso alang sa ilang maayong kaugmaon. Ani ang report. Dungan nga migraduar ug mapasigarbuhon ang anaa sa gatos ka mga persons deprived of liberty gikan sa male ug female dormitory sa Cagayan de Oro City Jail. Among mga PDL malampusong nakahuman sa 2 ka semana nga pagtuon sa nagkadayang technical vocational courses nga gitanyag sa mga pribadong partner sa BJMP Cagayan de Oro. Kurso sama sa automotive servicing, motorcycle servicing repair, food processing ug agricultural crop production. Butang nga gikalipay gayod sa kadagkuan sa BJMP. For the graduates
This must be a huge step forward towards your future. Dahil ito na magiging bala ninyo paglabas na pwede nyong gamitin para mag-umpisa. Pipila sab ka mga PDL ang nagpasalamat sa mong mga programa nga gitanyag sa BJMP kanila. Unta atong seryosohon nato ang TCMP. Kay tungod ani diri ra ta ma-reforma. Wala ta diri gibutang para sa hanta. Ang gibutang ta diri para makabaton sa ato ang mga sayop. I am so thankful to the BJMP and staff nga ilang gitagaan og higayon ang mga PDL nga maka-apel sa mga programa sama aning one and all ug usa ko sa maswerteng naka-apel og nakahuman aning nga programa. Ang ubang PDL gipakita sab ang ilang kalipay sa ilang natapos, pinaagi sa pagpakita sa ilang mga tinatagong talento. Matod sa lokal nga kagamhanan, ilang ginatutukan ang kaayuhan sa tanang katawhan sa syudad, lakip na ang mga PDL. Isa po kayong maituturing ng mga special cases, but never magiging hopeless case. Tandaan nyo yan. So sa inyo, kung naamoy pamilya, kung naamoy igsuon, anak, or kamupod, no? Na gusto mo avail sa programa sa education, you want to learn more skills, no? City Hall and our offices are always open. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapingatos ka mga partisipante sa Cotabato Province ang gibansay sa saktong proseso sa vegetable production. Gipangunahan sa Cotabato Office of the Provincial Agriculturist ang season-long training sa vegetable production nga gisalmutan sa kapingatos ka mga partisipante, lakip mga mag-uumagikan sa Carmen, Cotabato, mga senior high school student ug uban pa. Gisugdan ang maong training ni atong October 2023 ug natapos February 2 karong tuiga. Gitudluan sab sila sa saktong paggamit sa pesticide aron malikayan ang kontaminasyon sa produktong gulay aron masiguro ang panglawas sa tao. Tamang paggamit sa mga modernong teknolohiya gikan sa pagtanom hangtod na sa pag-ani sa mga gulay. Dakong tabang matud pa kini alang sa food security sa probinsya. Gipangandama na sa Zamboanga City LGU ang umaabot nga 2024 Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association Meet nga ipaygayon sa syudad human sa 18 katuig. Nakatakdang ipaygayon sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex sa Zamboanga City ang Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association Meet 2024 karong umaabot nga Abril. Ang mong sports competition salmutan sa mga atleta gikan sa nagkariyang pampublikong tulungan sa elementarya ug sekundarya sa Region 9. Ulahing nahimong host ang syudad sa maong kompetisyon niadtong 2006. Busa gipangandaman gayud kini sa LGU kung asaan na sa 27 million pesos nga pondo ang ilang gigahin. Matod sa Zamboanga LGU, ang mga aktibidad usak pa maagi aron mas mabansay pa ang mga atleta ug manguna sa ranking sa national level sports competition. O kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.